And what's up, dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Mga nangungunang storyline ng PBA sa pagpasok ng 49th season ng PBA Commissioner's Cup. At eto na nga ba ang pinakamahusay na versyon ng ating pambansang koponan ng Gilas Pilipinas. Yan po yung ating mga pag-uusapan, tatalakayin sa video ito. Matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi po ng bidyong ito. Isang bagong conference ang magsisimula sa pagbubukas ng 49th season ng PBA Commissioner's Cup ngayong araw dyan sa loob ng PhilSports Arena sa Pasig City. Matapos nga po ang 19 days na pahinga, matapos ang 49th season ng PBA Governors Cup Finals, sa pagbubukas ng bagong conference, ito ay magtatampok sa mga naglalakihang import dahil wala na nga po itong sinusunod na height limit at may mga import naman na muling magbabalik para sa kanilang mga kupunan na naglaro sa nakaraang conference. Maliban diyan, yung ibang players ay meron pa din pong pagbabago dahil meron na nga pong mga bagong kupunan at meron na ding isang mahusay na guest team na susubukang gumawa ng malakas na epekto sa tournament ng PBA 49 season. Sa pagpasok po ng 49 season ng PBA, nagpasya nga po ang PBA na no height limit import. Pero dalawang kupunan lang ang nagsamantala sa pagbabagong ito ng panuntunan, kung saan ipaparada nga po ng Rain or Shine Elasto Painter si Kenneth Kaji na 6'11" at ang tira firma Jeep ay ipaparada si Ryan Earl Richard na nagsukat din ng 6'11". Mas mataas po ito kumpara sa nakasanayan na 6'10". Pero ang Blackwater Bossing ay muling ibabalik si Governor's Cup import George King. Ang Governor's Cup champion naman na Talk and Text Tropa Giga ay muling ipaparada si Ronde Hollis Jefferson at ang runners-up na Barangay Ginebra San Miguel muling ipaparada ang kanila pong resident import at Gilas Pilipinas naturalized player na si Justin Brownlee. At naging official na din po ang pagsama ni Troy Rosario sa pinakasikat na ball club sa bansa, ang Barangay Ginebra San Miguel, matapos nga po itong mapasama sa final lineup ng Barangay Ginebra San Miguel, matapos nga po itong pumirma ng 3 taong kontrata. At dahil dyan, excited nga po mga kabarangay na makita ang kanila pong iniidolong si Troy Rosario kasama ng kanilang hinahangaang kupunan na Barangay Ginebra San Miguel, ang kanila pong frontcourt na pinalakas ni Troy Rosario. At ang dating Gilas Pilipinas shooting guard naman na si Jordan Headings ay nakuha ng Converge 5Xers ang kanyang playing right sa tira firma chip kapalit ni na Aljon Melencio at Keith Saldivar at isang future pick. Sa pagpasok nga po ni Jordan Headings sa Converge 5Xers, dagdag firepower at scorer para sa kupunan na inaasahan na ding makakapaglaro ang kanila pong first round pick na si Justin Baltasar on December. Sa ngayon, tanging ang defending champion Commissioner's Cup na San Miguel Firmen ang wala pang malinaw na ipaparadang import dahil sa East Asia Super League kasama nila si Quincy Miller at EJ Anosike. Pero wala pang linaw kung sino sa kanilang dalawa ang ipaparada ng defending champion na San Miguel Firmen dahil nagpapagaling pa ang kanilang import na si Penny Boatwright na ngayon nga po ay inilalakad din para maging naturalized player ng ating pong bansa. At ang veteran guard naman na si Terence Romeo at kasama ang veteran forward na si Muscleman Pic Manuel kapalit. Na-trade nga po yan kapalit ni Wami Chongson at Andreas Kahilig. Dahil sa nasabing trade, muling magsasama ang dating tuo ng Global Port sa tira firma Jeep na sina Terence Romeo at Stanley Fringel. Si Terence Romeo po is 33 years old at si Stanley Fringel naman ay 37 years old. Mamaya nga pong alas 5, masusubukan agad ang tuo ng tira firma laban sa Converge 5Xers at susundan ng guest team na Hong Kong Eastern laban naman sa Phoenix Fuel Master. Diyan nga po yan mangyayari sa loob ng PhilSports Arena sa Pasig City.
At ito, pag-usapan naman po natin ang ating pong Gilas Pilipinas. Ang Gilas Pilipinas nga po ay patuloy sa pagpapahanga sa mga fans sa ilalim ng pamumuno ni Gilas Pilipinas Head Coach, Coach Tim Cone, matapos nga po nilang walisin ang ikalawang window ng FIBA Asia Cup qualifiers laban sa New Zealand at sa Hong Kong dyan sa loob ng Mall of Asia Arena. Our home team, Gilas Pilipinas, electrified the crowd sa pamamagitan ng panalo kontra nga po sa New Zealand 93-89. Ang number 22 ranking sa mundo ay natapos nga po nila iyan. Sinunod naman po nila ang Hong Kong. Isang lopsided win naman kontra sa Hong Kong 93-54. Narito po ang ilan sa mga susi sa nasabing tagumpay ng pambansang kupunan na Gilas Pilipinas dahil wala pa pong 2 linggo ang kanilang pagsasanay. Kahit na nga wala pang 2 linggo itong kanilang pagsasanay para sa nasabing window, pero ang Gilas Pilipinas team na ito ay patuloy lamang sa kanila pong familiarity at sa isa't isa. At kung siguro mas mahaba ang kanilang naging preparation, mas maganda pa ang kanilang chemistry. Matapos nga po nilang unang sabak, no, nung kanila pong unang sabak dito sa Riga, Latvia, kung saan tinalo po nila ang number 6 ranking sa mundo na Latvia sa nakaraang nga pong Olympic qualifying tournament. Wala pa po dyan itong si Scottie Thompson at si AJ Edu. Ang maganda dito, hindi nga po naging issue ang familiarity sa isa't isa. At mas nakatutok si Coach Tim Cone sa kanilang game plan, plays, and defense. Sa katatapos nga po 2 laro against New Zealand at Hong Kong, narito po ang kanilang mga naging performance average. 67% from the field, napakagandang average po niyan. 73% naman ay nagmula po sa assist at 49% na nagpakita ng kanilang solid na team effort. Isang indikasyon na magandang itinatakbo ng kupunan ng Gilas Pilipinas. Sa paglipas ng araw, buwan at aasa tayo na mas magiging magaling pa na kupunan ng ating pong matutunghayan. Hindi man po pinakamahusay, pero isa sa pinakamahusay sa Asia at sa mundo. Tandaan po natin, hindi po talaga pang-basketball ang height ng mga Pilipino at yan ang laging sentiment ng bawat isa kapag natatalo po ang ating pong Gilas Pilipinas. Well, sa ngayon, hindi na po yan ang sentimento ng ating Gilas Pilipinas. Wala na nga po yan. Dati, nag-average lang po tayo ng 6'2" up to 6'5", 6'6". Ngayon, kalahati po ng ating pambansang kupunan rosters ay nag-average ng mga 6'7", 6'5", at ang ating pinakamaliit na manlalaro nga po ngayon ay itong si Scottie Thompson na may taas na 6'1". Pero isang mahusay na rebounder ang isang Scottie Thompson kahit na nga po siya ay 6'1" lamang at 2 laro. Sa 2 nga pong laro ng Gilas Pilipinas laban sa New Zealand at sa Hong Kong, imagine na out-rebound po nila ang 2 nasabing kupunan. Na out-rebound po nila. Ganun po katikas ito pong ating Gilas Pilipinas. Imagine, 67 rebound ang nakuha ng Gilas Pilipinas samantalang 34 rebound lamang ang na-score dyan ng New Zealand. At ang Gilas Pilipinas laban sa Hong Kong ay kumamad at pumitas ng 44 rebound samantalang ang Hong Kong ay pumitas lamang ng 32 rebound. At na-outscore din po nila ang mga ito inside the paint, mga shooters, dahil 48% o 48 points ang Gilas Pilipinas dyan po sa inside the paint, 16 lamang sa New Zealand. 50 naman po ang Gilas Pilipinas nung nakatapat nila ang Hong Kong na mayroon lamang 18 points at may total pa po silang 9 na blocks sa 2 laro at sa buong FIBA Asia Cup qualifiers sila din po ang nangunguna pagdating sa rebound, 53.5%. Kasunod po nila niyan ang Australian na may 50.1 average sa rebound. Kasunod ang New Zealand sa ikatlong pwesto na mayroon pong 48.3. At ang number 1 din po tayong mga Pinoy pagdating sa block shot na mayroon po tayong average na 5.3 block per game. Again, wala pa dyan. Etong si AJ Edu sa depensa block shot at
Ang isa pa pong defender from UP ay nagpahayag nga po ng kagustuhang maglaro sa ating Gilas Pilipinas. Ito ay kilala din sa rebounding block. Kung napasama ito sa ating Gilas Pilipinas, malaking bagay yan. Kasi si Junmar Fajardo, hindi na rin po ito bumabata at nagkakaedad na din. At ang ating naturalized player na si Justin Brandy ay nagkakaedad na rin po yan. Pero may nakabang po tayong Gilas Pilipinas naturalized player candidate na si Benny Boatwright. At basta healthy lahat ng ating mga manlalaro sa Gilas Pilipinas with Kai Soto, Junmar Fajardo, QMB, Carl Tamayo, Kevin Kiembao, Dwight Ramos, CJ Perez, Calvin Octana, Jamie Malonzo, Scotty Thompson, Justin Brownlee, Benny Boatwright, under Coach Tim Cone. Malayo pa talaga mararating ng ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!